Ama, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ayan, magandang umaga sa Pinas at magandang gabi sa man sulok ng mundo. Claudius TV, not Derek Ramsey. Guys, magrarakit po si Claudius TV. Magdi-deliver po ako ng Cropek at saka ng mga fish cracker. Another sideline naman po ito. Sana naman. Guys, samahan niyo po si Claudius TV na mag-deliver. God bless. Mga ka-Derek, nandito naman po si Claudius TV. Nandito po tayo sa barangay ng Santol. Ang barangay ng Santol ay nasa sakupan ng bayan ng Balagtas. Ang Balagtas ay dating tawag ay Bigaa at Encomienda, Kaluya ang mga naunang pangalan ng bayang ito. Si Francisco Baltasar Balagtas ay sinilang sa bayan ng Panginay sa Bigaa. Siya ang may akda ng Florante at Laura, isang matalinong pagsasalarawan ng kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng mga mananakop ng Kastila, isang matalinong humahabi ng mga letrang upang maging tula. Noong panahon ko, parte ng pag-aaral namin ang Florante at Laura. Hindi totoo yan. May mga pagsasadula pa na parang teatro kung ito ay aming pag-aralan. Ang Balagtasan, kung ating maaalala pa, ay ang pagpapalit-palit ng kuro-kuro sa malikhain at matalinong paraan, ang talas ng isip at magkakatugmang salitaan ang nagbibigay ng makulay na pagtatalo. Napapaligiran ng tubig ang bayang ito. Ang munisipyo at ang kanilang San Lorenzo Church ay magkatabi at matatagpuan malapit sa ilog. Mayaman ang pamayanan ng Balagtas. Kilala sila sa mga furnitures na gawa sa barangay Santol. May mga biyaheng galing ng monumento at Cubao o Divisoria ang dumaraan sa bayang ito. The town is 15 to 20 minutes from Pandi. You may visit the town by bus from Manila. An exclusive bus line like Herman Espiritu Liner travels from Cubao to Bulacan. They also have trips to Divisoria. Coming from Monumento, just ride a jeepney to Malolos or Baliwag bound and you'll find the town of Balagtas. Kita nyo, English po yan mga ka-Derek. Historically, I don't know if Florante and Laura is still taught in high school. The Romeo and Juliet type love story, but with a bigger picture. It was said that through this prose made by Francisco Baltasar Balagtas reflects the real truth and struggle of the Indios during his time, in a way that the facts are hindered by a love story which friars and Spaniards won't notice. It reflects the fact of hardship and struggles of our forefathers. This is my wish. Filipinos in my generation loves telenovelas. We support Marimar, Korean novela, and our local novela that has the same themes. A poor child raised from a poor family, which is a son or daughter of a rich person, which was product of forbidden love, or an ugly child born and was transformed like a swan from ducks to take revenge. We enjoy stories and the conflict of make-believe life giving us false hope, better days. I honestly don't know why this is embedded on our DNA, but we care less for heroes and real life stories of our forefathers who fought and died for our freedom. Media like TV and radio have been a poor tool in making us realize and appreciate the hardship and valor of our heroes. Ayan guys, meron naman po kayong natutunan kay Claudius TV na istorya po ng bayan ng Bigaa or ng Balagtas.
Derek. Andito naman tayo dahil bayan ng Balagtas ay maging balagtasan. Dito isinilang si Francisco Baltasar Balagtas. Balagtasan, yaman versus talino. Lakandiwa. Ako po ang inyong punong lakandiwa. Magpapakilala ng dalawang manunula. Isang nagsasabing yaman ang mas sasagana at isang nagsasabing talino ang mas mahalaga. Ano ba ang totoo? Mga binibinit Ginoo, ano nga ang mas mahalaga? Yaman ba o talino? Kanilang pagtatalunan ang paksang binanggit ko. Masigabong palakpakan sa kanila'y ihandog ninyo. Talino. Ako'y naniniwalang talino ang mas mahalaga. Talino ang pamanang kahit kailan hindi mananakaw ng iba. Ang yaman ay makakamit kung matalino kang talaga. Ngunit hindi mo makukuha ang talino kahit marami kang pera. Marami dyan naghihirap na mayaman. Dahil saan? Sa kawalan ng karunungan. Ginagawang lahat, bawat maibigan, nilulustay ang pera sa walang kabuluhan. Ako po si yaman. Tila yata hindi mo naiintindihan. Ang may pera ang siyang laging pinapanigan. Lahat ng kanyang sabihin, pinaniniwalaan. At pagdating sa kaibigan, ay hindi siya nawawalan. Pag marami kang pera o ikaw ay mayaman, marami ring sarap ang iyong matitikman. Mabibilang lahat, bawat magustuhan. Bahay, kotse at iba pang karangyaan. Talino ako. Ang lahat ng iyong sinabi puro material lamang. Ang kaibigan iyong binanggit nais sa'yo'y pera lang. Ang iyong pinagmalaki puro karangyaan. Pinalinaw mo lang sa lahat ng utak mo'y walang laman. Yaman. Bakit ba ang tao nais maging matalino? Hindi ba dahil makahanap na magandang trabaho? Nais nilang makaahon sa buhay at yumaman, hindi ba totoo? Kaya mas mahalaga ang yaman dahil ito ang nais ng lahat. Lakandiwa. Muli pong nagbabalik ang inyong lakandiwa upang itigil sandali ang kanilang pagsasalita. Nais ko kayong tanungin mga binibinit Ginoo, saan panig na ba kayo sa yaman o talino? Sa kanilang salita, tunay akong namamangha, ngunit ang pagdedesisyon ay hindi ko pa magawa. Alam kong nais ninyong marinig silang dalawa, kaya ang pagtutunggalian ating ituloy na. Talino. Hindi lahat ng tao'y nais na yumaman. Mayroon pa ring mas gusto ang buhay na katamtaman. Ngunit ang pagiging matalino, lahat ng tao gusto yan. Kaya nga nagpatayo ng eskwelahan ang mga mayayaman. Hindi ka kayang patalinuhin ng yaman. Tandaan mo. Ngunit huwag mong kalimutan na kaya kang pagayamanin ng talino. Ang kayamanan ay nawawala sa kahit anong aspeto. Ngunit ang talino'y mananatili hanggang mamatay ang ang isang tao. Yaman. Hindi ka kaya buhayin ng talino. Kapag nagkasakit ka, saan ka kukuha ng pampagamot? Magnanakaw ka gamit ang utak mo o makipagdebate ka sa doktor. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng matalino ka lang, pero pwede kang mayaman ka dahil hindi ka pwedeng ilang. Pag mayaman ka, hari ka. Ang matatalino, alagad mo lamang. Kayamanan ang mas mahalaga, tanggapin man o hindi ng mga taong matatalino lang. Talino, hindi na rin pwedeng ilang. Ang mga matatalino
Kapag nagkakasakit, di nila kailangan ng doktor. Matalino ang doktor. Matalino rin sila. Kaya nilang gamutin ang sarili ng walang hirap. Yaman. Ang gayang pagkakataon, gagana lang sa magagaan na sitwasyon. Pero pag ang sakit ay malala, sino ang gagawa ng operasyon, pera at kayamanan? Mas mahalaga sa mundong ito. Magpa-practical tayo, huwag kang hipokrito. Yan. Lakandiwa. Sandali muna ako sa labanan ay papagitna ang kasagutan ng dalawa. Tila nagiging mainit na magpapalamig muna ng ulo ang payo ko sa inyong dalawa. Ako munang lakandiwa ang magsasalita. Sa paghaharap na ito'y tunay akong nabibigla. Aking naunawaan ang panig ng dalawa. Sa paghihidwaang ito, ako'y nangamba pagkat ang paghatol lang mananalo sa isip ko ay wala pa. Ang aking hiling sa dalawang manunula, sana ang hinamon nyo ay walang magwala, muli ay tumindig at kayo'y pumagitna. Hello mga kaderek, kung kayo ang tatanungin ni Claudius TV, yaman ba o talino ang inyong pipiliin? Ayan mga kaderek, pwede na pong sumagot ang lahat. Shout out po sa aking mga members, Campers Creed, Jeans Channel TV, Claudine San Miguel, Melanie Vlog, Mr. Music Lover, Brian Adventures, Kois TV, Shira Omega, Aurora Claros Whitey, Abis Kitchen Vlog, Igorota Capture, Coach Melvin Bike, Driver Channel TV, PS2KL TV, Kaboladas Vlog, Unbeatable TV, Galindo, Cantiqueña, Josie Ambo, Waray ako, Ani Mendoza TV. Maraming salamat po sa aking mga member na patuloy pa rin pong nagtitiwala kay Claudius TV, at maraming salamat po sa mga nagsusuper chatter, nagsusuper sticker, at sa mga silent viewers, sa mga nanonood po ng aking premiere, sa mga pumupunta po sa aking LS. Maraming salamat po. Claudius TV, not Derek Ramsey. Sinasaludohan kita. Hey! Wala na, finish na.